Good morning, my dear students. So, I will be here to discuss to all of you the third lesson in business process outsourcing, which is about business process management. So, on the previous lesson that we had, no, pinag-usapan natin din yung business process models and business process maps. And I do hope na naaalala nyo at nare-recall nyo pa yung content ng lesson 2 kahit medyo matagal na yung previous discussion natin or yung video no na pinanood ninyo. So doon discuss yung iba't ibang klase ng mga diagrams, flowcharts, anong essence ng bawat or ano yung differences ng bawat isa na yun and yung importance no kung paano siya nagagamit. Yan. So in this lesson proper no sa ating lesson 3, we will talk about what is BPM or what is business process management and what is not BPM. Pag-uusapan din natin yung various types of BPM systems. Dito rin natin i-explain yung benefits of implementing BPM and understanding the best practices in business management. So this is still related to business process outsourcing because we all know that when we talk about outsourcing, ang pinag-uusapan po natin ay yung pagkuha ng mga employees from external parties para gumawa ng role na kailangan nila in that specific operations. And when we talk about business process management, even if they belong to the external parties, external vendors, sila ay parte pa rin ng proseso na ginagawa sa isang negosyo kahit sila ay hindi naman directly hired doon sa company. So, kailangan nating maintindihan kung ano nga ba or bakit nga ba importante at ano yung hindi dapat natin i-consider when we talk about business process management. Okay. So, sa definition proper, mga anak, sa definition ng business process management, sabi dito, a way to improve and standardize processes in an organization. It can eliminate human error and process gaps while improving efficiency and compliance. So, tatak nyo lang sa isip nyo mga anak na when we talk about business process management, it is a tactics. Ito ay strategiya or strategy na ginagamit ng bawat businesses for them to be able to improve and standardize the operations, the business process that they have, and to eliminate the errors that an employee could do dahil nga meron na silang standardized na mga processes na ginagawa. So, balikan lang natin or i-relate lang natin siya dun sa second lesson, which is business process maps. Diba, as you can see there, sa mga binigay natin na diagrams, flowcharts, pag pinag-uusapan natin yun, diba, ang nasa isip natin, pagka may flowchart, flow, ibig sabihin meron tayong standardized na sinusunod na mga steps. Sabi nga natin sa example nung nakaraan, yung simpleng pagluluto ng pansit noodles or ng pansit canton. Lagi namang ang step 1 natin ay mag-boil ng tubig. O laging ang step 2 natin ay ilagay ang noodles sa hot pot. So, alam na natin, whatever we are doing or whatever the position that we have inside the business, klaro sa ating lahat na iyon yung steps na dapat gawin sa pagluto ng isang pansit canton. Kung i-relate natin sa business itself, kung meron tayong maayos na business process maps, eventually, the business process management could help improve and standardize the processes that we have. And lagi nga niyong iisipin mga anak na pag pinag-uusapan natin ng business, laging pumapasok yung term na efficiency and effectivity. When we talk about efficiency, we wanted to finish the work nang hindi ganun kagastos. And kapag sinabi natin effective, we wanted to do a certain process or a certain thing na 100% accurate tayo na mag-work. Yun yung difference ng dalawa. And once again, in an outsourcing business, people from outside parties should know every steps that they should do para dun sa benefit ng company kung saan sila nagtatrabaho. Kasi in that way, kung meron silang maps na sinusundan,
yung process management na meron yung kumpanya kung saan sila na outsource ay mas maganda kasi nga meron silang pinaparisan ng dapat nilang gawin. Now, so just always remember when we talk about business process management, we are dealing with techniques or strategies, no? Yun yung pinag-uusapan natin, ways. Hindi natin pwedeng sabihin na ito yung business process management namin, nakalagay sa document. Hindi siya ganon. But rather, pag sinabi natin business process management, paraan nila kung paano nila mas mapapaayos yung mga proseso na meron sila sa loob. Hindi na do-document, hindi rin what I mean is pina-practice lang siya. No? Actual siyang ginagawa. They apply it in the real context, no, yung processes or yung management ng processes na meron sila. No, so yun yung business process management. Alright, so sabi natin dun sa learning objectives natin, merong bagay no, na hindi dapat tayong i-consider when we talk about business process management or BPM. Sabi ko nga kanina, hindi siya software product. Ibig sabihin nun, there are BPM tools available that help in implementing standard and automated business processes. If we were to inject the other subject that you have with me, yung business analytics, di ba sabi natin dun sa subject natin na yun, there are lots of analytical tools no, that could help the business operations. And I hope you agree, no? Agree po ba kayo na may mga analytical tool naman talaga na makakatulong doon sa mga proseso na meron sa business. Like for example, you belong to finance department. No, it is easy for the finance department to compile all of the financial transaction kasi may system sila na ginagamit. But it doesn't mean na yun na yung business process management nila. There are a lot more no, na mga processes na ginagawa, and software could help to or could help the business to have a good business process management, but it doesn't mean na yung software itself ay business process management. Ano lang siya, kumbaga naka-umbrella, nakapailalim no, yung software tools para mas maging maayos yung business process management. And another thing, no, BPM is not a task management. Sabi dito, BPM is more focused on repetitive and ongoing processes that follow a predictable pattern or process management. No, so, if we were to relate it no, sa konteksto ng mga estudyante, all of you are known no, for your individual ways of learning. No, may kanya-kanya po tayong paraan ng pagkakatuto. Maybe some of the students wanted to jot down notes while listening to the teacher. Yung iba namang estudyante ay nagre-review mag-isa. Mas natututo sila kapag nagre-review sila mag-isa. May mga klase naman ng estudyante na nire-record nila yung klase doon sa teacher kapag online class. Kasi sila mag-isa yung nanonood kahit na hindi i-share ng teacher, nire-rewatch nila yung discussion so that he or she could understand better no, the discussion. And sa konteksto ng pag-aaral, may ibang mga tao or may ibang mga estudyante na pag nag-review once lang, once na mabasa, okay na yon. Yung iba naman, ni-review na ng Monday, re-reviewin ulit ng Tuesday, re-reviewin ulit ng Wednesday. Iba-iba yung ways. And sabi dito, kung i-relate natin sa business process management, we should focus on repetitive and ongoing processes. Kung ano yung mga nakasanayan na natin gawin, yun yung ginagawa natin para mas ma-practice and mas ma-perfect natin yung certain process na iyon. No, like for example, kayo, ang nalaman nyo sa sarili nyo na, okay, kay Paul pala, ang nag-work na ways ng pagre-review ay yung mag-review night before. Kasi sa pakiwari ni Paul, last semester, mataas lahat ng scores niya perfect siya Tas ganun yung ways ng pagre-review niya. So, ang tendency ni Paul ay, anong gagawin ni Paul? Kung sa pagre-review ng gabi, mas tumataas yung grades niya. Sa tingin niyo ba, hindi niya na uulitin na ganun yung klase ng pagre-review na gagawin niya? Dapat niya bang hindi ulitin? Guys, girls, and gays?
Sa tingin nyo, if something works for you when you did it the first time, hindi nyo na ba siya uulitin? Ayan, sabi ni Pauline, uulitin po since effective siya. Yes. Sabi ni Eliza, uulitin, and ni Jana. And you are all correct. Kasi ganun tayo mga tao, no? It is normal for us to be comforted with the things that we are comfortable doing with. No, kung komportable tayong gawin ito, so susunod yun ulit yung gagawin natin hanggang sa makasanayan natin na iyon at iyon na lang din yung ginagawa natin. Tama po ba? No, kahit naman ako as a person, ganun ako. If I am comfortable doing this thing, I will surely repeat doing it. Pero kung hindi ka na komportable or hindi repetitive, no, hindi more focused ka dun sa ginagawa mo, sure, hindi mo yan uulitin gawin. Kasi, feeling mo, nag-waste ka lang ng oras. Feeling mo, hindi naman nag-work sa'yo, ganyan. So, there are a lot of reasons, no, kung bakit gagawin or hindi natin ulit gagawin ang isang bagay. And in relation to business process management, sabi ko nga kanina, ways of standardizing. No, paraan kung paano magkakaroon ng maayos at kalidad na proseso ang isang negosyo. So, how can we say that a process works really well if we do not do it always? No, malalaman nyo lang naman na, si ma'am siya, hindi na siya magaling na teacher. Kasi last time, okay naman siya eh. Ngayon, parang patamad na siya ng patamad. Kasi naulit na naging teacher nyo ko. Nakukuha. Nagkakaroon kayo ng comparison on how things works because you experience it a lot more kesa naman sa isang beses lang. No, so, tandaan nyo lang mga anak, BPM is a way, no, of standardizing process, and BPM is not a software product. Hindi siya about sa analytical tools. And pangalawa, hindi siya about sa task management. We can say that BPM or business process management is great if a certain thing is done repeatedly, paulit-ulit na nagagawa. And nakukuha po, klaro po mga anak. Thumbs up if yes or heart. Yan. So, thank you so much sa mga nag-affirm. Alright. So, there are different types of BPM system na this is very easy to understand mga anak. Yung difference nila. Alright. So, there are two types of business process management. First is the system-centric BPM or integration-centric BPM and human-centric BPM. Okay. When we talk about system-centric BPM, handles processes that primarily depend on existing business system without much human involvement. No, so, sa madaling salita mga anak, when we say system-centric BPM, yun po yung mga proseso, no, na kung saan ay proseso ng isang negosyo o ng isang kumpanya na kung saan ay hindi na masyadong kinakailangan ng involvement ng human or ng mga employees ng company na yon. I will give you an example. Pag tayo ay nagtatransfer ng pera sa online banking papunta sa GCash, diba, it is easy for us to access as long as we know our online banking. Hindi naman natin kailangan kumausap ng empleyado ng BDO, no, para mag-transfer ng pera from BDO to GCash. Tama po ba? Or na-experience na ba yung ganon? Or simply yung pagsisend lang ng money sa GCash to another GCash account. Diba, hindi naman natin kailangan kumausap ng empleyado ng GCash for us to be able to transfer money to another account. So, ganun po yung example ng system-centric. It handles processes, no? But, we do not need much human involvement. Yun po siya. Okay, ano naman yung isa? No? So, from the word itself, human-centric BPM considers the people first, supported by various automation functions. These are processes that are primarily executed by humans and automation does not easily replace them. Now, in a business, kailangan pa rin natin ng empleyado. No? It is the nature of the business to have employees. And there are certain cases, no, there are certain processes na hindi naman pwedeng system-generated or system-centric BPM ang gamitin natin. Like for example, makipag-bidding sa supplies.
Diba, kunwari, si Rian ay may-ari ng isang cosmetics company. Tapos naghahanap siya ng mga manufacturer. Pwede bang iasa ni Rian sa mga replies ng automated replies ng Facebook, yung mga yung mga manufacturers na gustong mag-reach out sa kanya? Sa tingin nyo, tama ba yun na automated replies lang ng Facebook page yung mag-reply dun sa mga manufacturers? Syempre hindi, kasi kailangan natin ng human involvement doon. Kasi parte yun ng business process or one of the relevant business processes ay yung kumuha ng supplies. So, ano gagawin ni Rian? Dapat ba siyang makipag-usap doon sa manufacturer or hayaan niya na lang? No, na yung mga automated replies ang mag-reply doon sa manufacturer. Sa tingin nyo? Yan. Makipag-communicate personally. Thank you, Pauline. Yun yung tama. No, so, even us, no, may mga bagay na, kunwari, ibalik natin dun sa topic ng GCash. Kunwari, nag-send tayo ng 1,000 pesos. No, tapos hindi pumasok dun sa pinag-sendan natin, pero may reference number naman na bawas naman sa GCash account natin. Dun na pumapasok yung human-centric BPM. Nagsisend tayo ng ticket, tumatawag tayo sa customer service, para may makausap talaga tayong employee kasi may concern tayo. No, sa isang specific na context. No, nakukuha po yung difference ng dalawa, system-centric BPM and human-centric. No, pakadali lang niya intindihin, no. So, system-centric without a much involvement of human. Pag human-centric naman, yan, considers the people first. No, kasi merong mga various na automation functions na tao yung may kayang gumawa. No, so, yun yung difference nilang dalawa. Alright. No, so, yan. So, pag-uusapan na natin yung business process management life cycle or business process management life cycle is divided into 5. No, kasi sabi nga natin kanina, ang business process management ay ways. No, so, sa paanong paraan natin mas-standardize yung ways? Ano nga pa yung ways? Yan. Paano nga ba natin matutulungan yung business processes natin para mag-develop, para mas maging malinis, para mas maging maayos. No, so ito yung life cycle. When we talk about life cycle, even in life, ayun ay yugto, no? Yugto siya na nangyayari sa buhay. Like, for example, tayo ay embryo na naging baby, na naging toddler, na naging teenager, naging young adult, naging adults, and whatsoever. No, so sa business process management, may ganun din. May yugto din ng bawat cycles, no, na dapat ay magawa, no, ng isang business para mag-succeed sila dun sa hinahangad nilang standard processes. No, so, ang una doon, mga anak, ay yung term na design, or the step 1 is design. Business analysts review current business rules, interview the various stakeholders, and discuss desired outcomes with management. No, so, ilagay natin sa konteksto ng isang klase. No, meron tayong tinatawag na open forum. Familiar kayo dun sa term na yun? Open forum. No, diba, ang reason kung bakit tayo nag-open forum ay gusto nating maisiwalat lahat ng issues, lahat ng bagay na pwedeng pag-usapan sa loob ng klase. No, so, yun yung context kung bakit tayo nag-open forum. And with that, no, kaya natin siya pinag-uusapan kasi hindi lang sa dahil may sama ka ng loob, bagkus gusto mong masolusyonan kung ano yung mga concerns na meron sa loob ng klase. No, so, in a business context, mga anak, unang-unang ginagawa para maayos ang proseso ay reviewin, pag-usapan kung ano yung mga currently nangyayari dun sa business. Sa paanong paraan natin mapapag-usapan? Magpatawag ng meeting. Sabi nga dyan, yung mga business analysts, they review current business rules. No, kung ano man yung policies, ano yung processes na ginagawa ngayon, re-reviewin niya ni analyst. Pangalawa, meeting. Mag-interview ng various stakeholders. Stakeholders which are the customers, the employees, the suppliers, etc. And sabi dyan, and discuss desired outcomes with management. Because the more we talk
No, the more we talk about the certain matter or the certain thing that we wanted to address, mas makakaisip tayo ng solusyon. No, kahit naman sa buhay, ganun. Diba? Pag hindi natin pinag-uusapan, hindi naman nagagawa ng solusyon. No, kung hindi natin fini-face yung ating mga fear, di naman natin na-overcome. So, parang ganun din sa business context. Kailangan nating pag-usapan, alamin kung ano yung nangyayari at the moment. Kung maaari ay magtanong sa ibang tao kung ano yung napapansin nila. Tsaka tayo magka-come up or mag-iisip or pag-uusapan kung ano yung gusto natin talaga mangyari dun sa management. Kaya yung unang step ay design. Dun pa lang tayo magpo-project, no, nang nasa isip natin kung ano yung gusto nating mangyari or mabago doon sa mga processes na meron tayo. Na nakukuha po, step 1, design. Thumbs up if yes. Yan, or heart, thank you. Alright. So, sa step 2, doon napapasok yung term na model. Yan, sabi dito, it refers to identifying, defining, and making a representation of the new processes to support the current business rules for various stakeholders. Na, diba, sinabi nga po natin kanina sa step 1, which is design, we are discussing. The business analyst is reviewing the current processes. Kung meron na tayong nakitang mga butas, may nakita na tayong mga hindi magandang proseso dahil ni-review natin yung currently na ginagamit, ang tendencies nun, kung tayo ay nasa loob ng isang negosyo or nasa loob ng isang business, ay i-identify, i-redefine, at gumawa ng bagong representation, ng bagong process. Like for example, nakita ni supplier or ng management na yung process na ginagawa sa supply chain ay hindi maayos or yung logistics ng delivery hub. O like for example, nandun sa process na yun na even if naka-rush yung orders, 2 to 3 days pa rin yung waiting time or waiting arrival nung in-order nila na supplies, which is wrong kasi nga kapag urgent, kapag kailangan na ng business, as much as possible, dapat kinabukasan or mamaya lang, kung in-order ngayon, mamaya lang makukuha na. So, nakita nila na, okay, nagkakaroon tayo ng delays because may delay sa supplier. So, baka po pwede natin gawin ay magpalit tayo na magdagdag tayo ng additional na supplier. So then, kapag meron tayong mga urgent matters, may bigla tayong kinailangan supplies, meron pa tayong ibang mapagkukuhanan. Kasi nakita nila dun sa old process nila na they experience delays because of the external party or dun sa supplier. So, di ba ganun naman talaga when we see something isn't right, kung nakikita natin na may bagay na hindi na tama, pinapalitan naman na natin talaga yung process. Ewan ko lang sa iba kung ganun, no? No, even on us, no, people, kapag alam na natin na, hala, hindi nag-work sa akin tong diet na to, sige, magpapalit ako ng diet scheme ngayon. Hindi nag-work sa akin tong makeup brush na to, sige, magpapalit ako ng makeup brush. As easy as that. No, sa business din ganun. If something or some processes doesn't work, or doesn't help, no, or benefit the business itself, may pinapalitan sila dun sa proseso. Nakukuha po. So, dun sa model, dun na natin gagawan. No, sabi natin kanina sa step 1, i-discuss pa lang. Dito sa pangalawa, gagawa na talaga natin ng representation, gagawa na natin ng bagong process, etc. Dito yun sa step 2. Nagigets po? Nakukuha pa? Yun. Thank you. Okay, step 3 natin ay execute. No, sa execute, sabi dyan, execute the business process by testing it live with a small group of users first, then open it up to all users. The first thing that we did is design. The second thing that we did is we identify, we make new representation. And how will we know if the things, no, na ginawa natin sa ngayon ay mag-work? So, yung pangatlong step ay i-execute. I-execute kanino? Kahit nga daw sa small group of users.
Lagay natin sa konteksto ng pagdi-deliver. Ayan, balikan natin yung example natin kanina when it comes to suppliers. Ayan, so, yung mga tao, no, na mga nag-order sa Shopee, most probably, nakikita natin yung delivery hub. Kilala natin kung sino yung magdi-deliver. It's either JNT, ano pa ba, Flash Express, sino pa ba? Iba't ibang klase, no, ng mga delivery hub. Nakikita natin na kapag JNT yung magdi-deliver, sobrang bilis. Parang pag sinabi nilang 2 to 3 days, 2 to 3 days talaga nandyan na. Pero, may mga certain na instances, no, na alam naman nating mabilis mag-deliver si JNT, pero parang grabe na yung delays. Tapos yung delays natin, nakikita natin na hindi naman si JNT ang reason. Kung nagre-review kayo, kung nasa na yung parcel nyo, makikita nyo na patalon-talon siya sa logistics office, na para bang galing siya dun sa mismong nagbebenta, tas tumalon sa logistics, tas bumalik na naman dito sa isang lugar na to, tas pupunta siya sa kabilang lugar, tsaka lang siya mapupunta sa JNT, tsaka pa lang siya i-deliver ni rider. Na para bang, bakit ang daming nangyari, parang ang daming prosesong pinuntahan, makeup lang naman yung binili ko. What's wrong? Mapaisip ka ng ganun. O kaya, minsan ang tendencies natin pag ang tagal, kinakancel na lang natin, di ba? Pag nag-order tayo sa, yan, pinagpapasapasahan nga naman yung parcel, which is true, no? May ganong instances. No, so, para malaman natin kung ito bang nire-design natin na bagong proseso ay nag-work, pwedeng mag-isip, no, ng paraan for example, si company, na, okay, palitan natin yung logistics na nag-handle ng mga parcel natin. Iba kasi yung process like for example, ako, may business ako dito sa Bulacan, tas ang nag-order sa akin nasa US. Iba yung logistics na dadaanan sa mismo magdi-deliver dun sa nasa US. Magkaibang tao siya, iba't ibang middleman sila. No, so, for example, ang magiging logistics na company na kapartner ko ay FedEx. No, kasi abroad eh. No, tas nakita ko na ang bagal sa FedEx, wala bang ibang ways kung paano. And usually, Flash Express also delivers, no, outside the country. So, baka pwedeng itry ko yung Flash Express. Gawa ako ng Memorandum of Agreement kay Flash Express. Tingnan ko kung yung process nila or yung process na magkakaroon kami with Flash Express ay mas mabilis compared dun sa FedEx. Tapos, kayo muna magta-try. Kayo muna mga employees. For example, ayun, kuwari lang, meron kayong mga kakilala dun sa US na order ka nga muna, tatry lang namin kung ganito mag-work tong ganyan. Ayan, yan pa isa, LBC. Yan, pero well-established ng LBC. Though may kamahalan, totoo naman sinabi mo. Pero, yun, okay din. Pero yung expectancy ba, na paminsan nahohopya, no, yung mga umu-order. Kasi, imagine, sabi dun sa 3 to 5 days lang, 7 days na wala pa. Well, galing kasi ibang bansa. May iba't ibang mga reasons pa. But then again, nakaka-apekto yun sa image, no, ng business. Kasi, kumbaga nakakapangako ka, tapos nababasag mo yung pangako mo kasi may mga delays na na-experience. No, so, in that way, balik lang natin dun sa topic natin na pinag-uusapan, kung meron tayo nakita mga prosesong mali, gawa natin ng panibagong proseso, tapos i-execute natin. Execution means, try natin gawin. Kung mag-work ba talaga yung process na kinraft natin na bago. Nagigets po, yung pangatlo, una ay design, pangalawa ay modeling, pangatlo ay execute. Ayan, next step, monitor. Huwag na natin pahabain to. Tingnan natin, kung yung in-execute ba nating process, kailangan natin talagang i-track kung okay ba yung nagiging process dun sa or okay ba yung nagiging result ng changes sa process na meron tayo dun sa business. Sabi nga dito, establishing key performance indicators. Yung KPIs, when we talk about KPIs, yun yung mga good processes or important processes na ginagawa sa isang malaking proseso. Like for example, nag-enroll si student sa portal. Ang key performance indicator doon, dapat si student ay may portal.
Iyon yung unang importanteng bagay eh. Kasi, whatever the next processes will be, kahit ano pa yung nasa step 2 ng enrollment process, ano yung nasa step 3, ano yung nasa step 4, hindi mo lahat magagawa yun kung umpisa pa lang, wala kang portal. So, yun ang key performance indicator. No, ibig sabihin ng key performance indicator, yun yung pinaka-importanting bagay na dapat ay nangyayari doon sa total na process na meron. O, kung ilalagay natin in a business context, sa finance, ang key, sa pagko-compute ng payroll, ang pinaka-importanting sangkap ng pagko-compute ng payroll, dapat meron kang data ng pagpasok ng mga employees. Tama po ba? Alam mo kung ilang oras pumasok yung empleyado sa loob ng isang linggo, isang araw, isang buwan. Kasi kahit ano yung kasunod na proseso, kung hindi mo hawak yung data ng mga empleyado kung ilang oras sila pumasok, wala ka rin mako-compute. Nagigets niyo po? Ayan, so I hope nagets naman. Ayan, so once again, when we have new processes that we did inside the business, it should be monitored or it should be tracked. Kaya, ang step 4 ay monitor. And, lastly, is optimize. The term optimize is synonymous to update. Medyo kahalili ng pag-update or update. Yan, sabi dito, redesign the business process to streamline and improve process efficiency and strengthen the alignment of individual business processes with a comprehensive strategy. Kung nakita natin upon monitoring na mayroong mga ilang proseso na dapat magkaroon ng minor revision, it's important for us to redesign or redo that specific process. No? And once again, in life, ganun talaga dapat. Kapag may nakita na tayong, may binago na tayong bagay tungkol sa sarili natin, tas upon observing, parang meron pa rin konting mali kahit nagbago ka na. So, ang gagawin mo dun sa nakita mong maliit na mali na yun, babaguhin mo pa. No? Ganun talaga. Even on a business context. Nagkaroon ka ng changes this week, upon monitoring, may naka-apekto na minor na process, papalitan mo yun next week. Kahit kakapalit mo lang ng proseso this week. And yung idea ng pagkakaroon ng redesign, ang tawag doon ay optimization or optimize. Kasi sabi nga dito, we should improve process efficiency and strengthen the alignment of individual business process. If a certain process doesn't work, even if you already changed it, baka kailangan mo pa ulit baguhin kahit nabago mo na. And sa optimize po yun, pumapasok. Na nagigets po mga anak, yung 5 steps. Ano yung una? Ay, di pala to face to face. Okay, yung una ay design. Una ay design. Pangalawa ay model. Pangatlo ay execute. Pang-apat ay monitor. And pang-lima ay optimize. Ayan. Yun. So, medyo nakakahinga-hinga na tayo sa flow of discussions natin. So, we already tackled 2 parts na medyo mahaba pa yung oras. Discuss pa natin yung 2 puntos no, dun sa learning objectives natin, which is the benefits of implementing BPM and the best practices no, na later on pag-uusapan natin. Alright. So, sa benefits of implementing BPM, dahil nga meron na tayong ways, no, yung BPM life cycle, yun ay mga paraan natin. Paano natin mas mapapaayos no, yung mga processes na meron tayo through designing, through modeling, executing, monitoring, and optimizing. Ano namang silbi or anong benefit in the first place ng pagkakaroon ng maayos na business process management? Una dito ay it improve business agility. Changing and optimizing an organization's business process is necessary to keep up with the market condition.
Kaya po tayo nagkakaroon ng changes because we wanted the process to work more at hindi mag-cause ng delays. And with that, when we talk about business agility, agility is the eagerness of the business to still continue. Kung sa inyong mga estudyante may term na strive harder, work harder, sa business may term na business agility, yung grind na grind sila. No, so sinasabi dyan na yung proseso, no, para makapag-grind ng husto yung business ay nag-i-improve kapag maayos ang business process management. Yun po yung una. Alright, next is, it reduces costs and higher revenues. The tendencies that we have when we change processes that we think causes delays ay makakatulong, no, para ma-reduce yung cost. Bakit kamo? Nakita mo na yung mali, pinalitan mo yung mali. Mas efficient, sabi nga natin kanina, pag efficiency yung pinag-uusapan, gusto natin, nayayari natin yung certain job nang hindi tayo masyadong gumagastos. And kung meron ng specific steps, specific processes, na onti lang yung mga tendencies na magkamali ka, hindi ka naman gagastos ng husto. At magre-result pa yun sa higher revenues. Sabi dito, business process management tool eradicates bottlenecks which significantly reduces cost over time. Bottlenecks is the struggles, no, struggles of the business. No, so, the more na hindi tayo nagkakamali, kasi alam na natin yung mga proseso na ginagawa natin, mas onte yung nagiging gastos natin kung tayo ay nasa loob ng business. At magre-resulta siya sa higher revenues. Kasi komportable ka na eh. Kabisado mo na kung ano yung mga proseso na dapat gawin. Tendency nun, mas efficient, mas maraming natatapos. No, kasi kabisado mo na at komportable ka na dun sa prosesong ginagawa mo. Mas mataas, no, yung what do you call this? Outputs. Mas mataas yung outputs. Mas marami tayong nayayari kapag komportable na tayo dun sa prosesong ginagawa natin. Yan naman yung pangalawang benefit. Pangatlo ay higher efficiency. Yan, nabanggit ko na rin yan kanina. With the right information, process owners can closely monitor delays and allocate additional resources if needed. Mas nagiging efficient, no, yung business itself kapag maayos ang business process management nila. And sabi dito, meron din namang roles ang owners. No? They should closely monitor delays, and if they know that they need to allocate more resources in a certain process, dapat nilang gawin yun para mas maging efficient yung process na meron sa business kung saan sila nag-work. Alright. Next is better visibility. BPM software enables automation while ensuring real-time monitoring of key performance metrics. Kung meron tayong maayos na proseso, kunwari, specified, no, na step 1 to step 10 ang dapat gawin ng payroll, no, para makapagpasweldo sila ng empleyado. Madali nating makikita kung saan sila magkakamali. O, kunwari, step 6, tumalo ng step 8. Alam kasi natin kung ano yung nakaspecify sa step 7. May better visibility. Makikita natin agad, no, kung saan nagkaroon ng pagkakamali. Kasi may mga clear, no, na steps na dapat sundan. And once again, when you became a part of any industry in the near future, pagka-graduate nyo, even us na mga teachers, kahit iba-iba kami ng lessons na tinuturo, meron kaming prosesong sinusunod. Meron kaming kalendaryong sinusunod. Meron kaming similarities even if we have huge differences with one another. Meron kaming common denominator kung tawagin. And in a business context, it is very important to see all of the wrongdoings, all of the neglected processes, kasi it might result to
Saan ba pwede magresulta kapag may maling proseso? Customer ang maapektuhan, sales ang maapektuhan. No, kaya BPM helps, or Business Process Management helps to see those wrongdoings and yet maitama agad. No, kasi nga, clearly, may mga processes tayong sinusunod. Yun yung better visibility. Ayan. And lastly is the compliance, safety, and security. BPM can also promote safety and security measures by properly documenting procedures and facilitating compliance. Well, technically, all of the businesses are required to submit business process maps and business process to the certain government agencies. No, like for example, kapag ahensya ka ng gobyerno, required ka magkaroon ng Citizens Charter. Familiar kayo dun sa term na yun? Citizens Charter, or yung CC. Ang Citizens Charter po, yun ang doon nakapaloob yung mga proseso na ginagawa ng isang office, certain office ng government. Like for example, Citizens Charter ng PSA, process kung paano magre-request ng birth certificate. Meron yan. Step 1, ganito yung gagawin. Step 2, ganito yung pupuntahan. Step 3, ito yung babayaran. Etc. etc. Reason kung bakit may mga steps na ganun ay kailangan nila mag-comply. Kailangan din ng safety, no, ng mga customers. Kasi kung walang nakahandang business process maps or business process itself, magulong isip ng mga customers, ano yung dapat gawin? Ba tayo nga lang, simpleng pag-order lang sa online shop. Alam na natin yung pagkakasunod-sunod. I-check mo yung gusto mong bilhin. Pangalawa, kung hindi mo pa bibilin, pwede mong i-add to cart para hindi mawala. O kaya naman, pwedeng i-buy now mo kung badly needed mo na yung certain product. Tapos pagka buy now mo, makikita mo, hihingan ka ng address, payment method, ganyan. Alam na natin as individuals ano yung processes. No? Kasi sabi nga dito, it should promote safety and security measures by properly documenting procedures and facilitating compliance. This required for all of the businesses to submit business process and business process maps. And with that, nakakatulong yun sa business process management as a whole. Kung makakapag-comply ka ng maayos, well, doon na magre-resulta yung safety and security ng negosyo. Nagigets po? Yan. So, yun yung benefits of implementing business process management. Una ay improve business agility. Pangalawa ay reduce cost. Pangatlo ay higher efficiency. Pang-apat ay better visibility, and pang-lima ay compliance, safety, and security. Okay, so dito sa next natin na slide, pinagtugma or pinagbangga yung term na business process automation and business process management. So ang sayang i-discuss nitong lesson kasi correlated siya sa business analytics eh. Kaya kung mapapansin nyo, parang may mga terms na parang narinig nyo na sa kabila or medyo similar dun sa kabilang subject yet nandito sa subject natin. Sabi dito, yung definition daw ng business process automation is any method that is used to streamline business process through automation. So technically, when we talk about business process automation, we use big data. Naalala nyo pa yung big data natin sa first lesson sa business analytics? Na sana nare-recall pa, no? Pag sinabi nating automation, we are using machines, we are using systems, we are using software, to simplify a business process. Yun po yung business process automation. And when we talk about business process management, a systematic approach to improving business process. Once again, strategy to, tactics, kung paano natin maisa sa ayos yung proseso. Yung business process management, may certain tool tayo na ginagamit para maayos yung process. Kumbaga naka-anchor, nakapailalim yung business process automation sa business process management.
Kasi we could say that the management is systematic if we are using a systematic ways on automation. Pailalim lang siya. No. Paano ba natin masasabing okay ang management ng BSU? Maraming reasons. No. Maraming reasons. Pwedeng sabihin natin na, okay yung process ng BSU kasi yung portal nila sobrang bilis. O kaya pwede nating sabihin na, okay ang process ng BSU kasi lahat ng concerns namin as a student nakikater, both ng teachers and ng admin. Pwedeng ganon. Pero, may mga pagkakataon na we can say na okay ang management because nakalinga kayo. Ang pagkalinga ng teacher ay hindi naman natin mako-consider na automated. Kasi wala naman tayong software na ginamit doon. Pero po pwede rin nating sabihin na okay yung process kasi yung portal namin mabilis. Business process automation naman siya. Nagigets niyo po yung differences? Or nagigets yung differences ng dalawa? Just remember, business process automation, we use softwares, we use analytical tools to have a better process. Sa business process management naman ay systematic ways, no, or approach para ma-improve yung business process itself. Ayan. So, dako na tayo dun sa term na business management. No, so, alam ko naman na lahat sa inyo ay familiar na sa term na business management, no? So, ang dami nating mga terms na puro business yung bungad. May business process maps, may business process management, may business automation, at may business management lang. No, all in all, when we talk about business management, sinasabi dito na the process by which a company gets its employees to produce the greatest result with the least amount of effort using the resources available to them. Kanina dun sa business process management, improving the ways or improving or standardizing the processes. Sa business management naman, overall, no, pangkalahatan. Sa business process management kasi, certain processes ng bawat department yung inaayos natin. Pag business management, lahat dapat ng business process management, no, na meron ang bawat department na maayos. Pag pinagsama-sama natin lahat ng maayos na BPM, it will result to a better business management. Nakuha, ang husay ng class mayor, ang husay ng teachers, ang husay ng program chairs, iba-iba naman kung paano natin napapakita yung husay natin, di ba? Pag pinagsama-sama natin lahat ng husay natin, doon mo makikita na mahusay yung BSU as a whole. Nakukuha nyo, mga anak, yung differences. Humusay ang admin dahil may software, may portal. Humusay ang teacher kasi mapagkalinga, business process management. Mahusay ang class mayors kasi nag-a-attend sila ng mga seminars, may nag-guide sa kanan local student council, business process management. Lahat tayo humuhusay. So overall, BSU as a whole ay humuhusay kasi humuhusay tayong lahat. Parang ganun sa business. Humusay ang finance, umayos ang proseso ng sales, umayos ang proseso ng marketing, umayos ang human resource, umayos ang operations. Pag lahat sila naging maayos, pag pinagsama-sama mo, yun, yung tinatawag na business management. Process by which a company gets its employees to produce the greatest result with the least amount of effort using the resources available to them. So, iyon naman po yung ibig sabihin ng business management. May question so far? Ano po bang questions, clarification, violent reaction? Ayan, I hope none. So, hapyawan ko na tong last slide. Now, this is just an additional learnings related to this subject or this, this lesson or the 8 best practices in business management. Di man kailangang kabisaduhin. Gusto ko lang ma-familiarize kayo na merong mga 8 proseso or may mga 8 bagay
na dapat ginagawa ang business para masabi na okay yung business management nila. Una is engage workers. Napakadaling intindihin. No, dapat, hindi lang dapat isa o tatlong empleyado yung ganado, dapat lahat ay ganado sa kanilang ginagawa. Sabi nga dito, taking responsibility for their performance and attracting fresh talent to the company. Ang enthusiastic, hindi lang dapat yung mga bago o hindi lang dapat yung mga luma. Dapat lahat sila ay engaged sa kanilang mga ginagawa. Yun po yung unang best practice. Pangalawa, reward effort. Aware naman siguro tayo na kapag kayo ay naging empleyado, merong mga recognitions talaga na binibigay. And the reason behind it is, syempre, we wanted to recognize the efforts and achievement of the employees. Kahit yung simpleng pagsasabi lang ng thanks for a job well done, masarap na sa pakiramdam bilang empleyado. Masabihan ka lang na, ang galing mo today, ang galing ng ginawa mo. Yung ma-appreciate yung effort mo. It is a big thing, as an employee. Sarap sa pakiramdam na may ganong klaseng mga salita kang maririnig galing sa katrabaho mo, sa boss mo. So, yun yung pangalawa, reward effort. Pangatlo, be vulnerable. Managers need to stop being anonymous figures in the lives of junior employees, and that getting to know employees is one of the best ways for management to engage their worker. Lalong higit kung boss ka or manager ka, di nakakahiya maging mahina kasi hindi ka naman laging malakas. Ako, as a teacher, aminado ako na there are some moments na nagiging absent talaga ako kasi hindi ako laging strong. Hindi ka laging okay. May mga pagkakataon na hindi mo kaya. And one of the key points na dapat maintindihan ng kahit sinong empleyado, mapabos ka man o mababang uri ka ng empleyado, ay hindi ka pwedeng magpakita ng katapangan palagi kasi tao ka, mahina ka din, humihina ka din, at walang masamang mabasag dun sa na-portray mo na image na strong ka. You can be weak, not all the time, but sometimes. Walang masama doon sa pagiging vulnerable. And ako, payo ko sa inyo, pagka kayo ay nagtrabaho na, if you really can't do a certain job, just tell your boss that you cannot do it. Napakahirap mag-no kapag empleyado ka. But you will practice it, you will learn it. Natututunan naman yun. But in some cases, yung refusal to say no sa boss, napakahirap nun. Na para bang punong-puno ka na ng trabaho, yet hindi ka makahindi. Kasi kailangan kaya mo lagi kasi hindi nga ganun. So, yun naman yung pinupunto ng be vulnerable. Yan. Third is stay committed, or rather, fourth is stay committed. Yan. So, basahin nyo na lang yun nandyan sa PowerPoint. Ang sinasabi lang naman ng stay committed ay just do the workloads that you have. Be true to what you are doing. Do not feel anxious. Do not feel scared of what you are doing. Kasi clearly, ang reason lang naman natin kung bakit tayo nagtatrabaho or bakit tayo sumusweldo ay dahil nagagawa natin na maayos yung trabaho natin. And commitment is one of the biggest motivation that an employee could help themselves para mas ganahan. Isa kasi sa mabisang motivasyon yung focus ka sa ginagawa mo. Yung alam mong kahit na ano pa man mangyayari sa ibang tao, ano pa mangyayari sa ibang bagay, true ka sa ginagawa mo na you are focused, na lagi kang nakakakita ng spark dun sa ginagawa mo. Kasi, ang tendencies nun, nagre-reflect yung attitude ng mga employees sa kanilang trabaho sa buong brand, sa buong reputation ng business. Diba nga, sabi nga nila, magkamali ka lang ng isa, kuwari, empleyado ka ng Starbucks, makapaglagay ka lang ng e-piece. Accidentally, makapaglagay ka ng e-piece dun sa isang inumin. Parang sa kabuuan, kala mo lahat na ng mga empleyado ng Starbucks, nagtimpla ng drinks na may e-piece.
So, just stay committed, no, on what you are doing. Yun lang naman yung point, no, nung fourth na best practice. Fifth is seek clarity. Yan, sabi dito, business management education, yung nasa dulo, the best business management education in the world won't matter because the company will lack purpose and direction. Well, ang reason naman kung bakit tayo nagsisik ng clarity is because there are lots of things in our mind na magulo. Diba? Lagi ko nga bilin sa inyo, kapag merong tanong, magtanong. Pag nagtatanong ako sa inyo na do you have questions, I will entertain it later. No, kasi ang pagtatanong ay nakakapagbigay ng kalinawan sa isip. No, so, sa business, ganun din. Seek clarity. No, dapat lahat ng tao ay iisa ang linyang gustong puntahan dahil may company vision, values, may goals, may mission. Baka hindi klaro sa isip ng mga empleyado na ayun yung dapat nilang puntahan, kaya iba yung ginagawa nila. May ganun. So, fifth practice is to seek clarity. Sixth is create cultural cohesiveness. Well, basically yung sinasabi lang dito ay maging inclusive. Maging inclusive whether a certain business accept different races, different genders, different socioeconomic statuses. Yan, so, yung wala kang madamang bullying, wala kang madamang racism, wala kang madamang discrimination. Malaking importansya yan, no, sa business management. Kasi, pwede mo sabihin na, okay, mahusay yung mga estudyante nga sa BSU, pero bully naman sila, nandi-discriminate sila ng mga bakla. Wala din. O kaya, okay naman sana yung McDonald's, kaso enabler sila. May ganon. So, for the employee matters, just be inclusive, even on the consumer's end, na dapat alam ng mga empleyado na kapag matanda, pinaprioritize, pag buntis, pagka, yun, yung mga ganon, mga person with disability, whatever the race, the gender, the socio-economic status of the employee, to have a positive environment sa loob ng business. Yan. 7 is focus team effort. It's essential to focus on ongoing team dynamics to make sure that members don't get distracted by individual activities that led them off track. So, once again, when you work inside a business, it is a group work, no? Meron kayong kanya-kanyang mga workloads, meron kayong kanya-kanyang mga task to do, yet yung mga task na yon ay cohesive, no? Kakaduktong sa isa't isa. Kumbaga, yung trabaho ni Justleia ay connected sa trabaho ni Pauline. Magkaiba sila ng ginagawa, pero kailangan at the end of the day, pagsamahin nila yung ginagawa nila kasi buong proseso yun ng department nila. No, so, hindi dapat natin pinapairal lagi yung individualism kapag tayo ay nagtatrabaho. May mga trabaho, no, na aatupagin mo lang dapat as one. Pero majority of the work, lalo na kung nasa corporate kayo, team talaga siya. Team effort talaga siya. No, so, when you wanted to have a good business management, team effort is a must. Dapat okay ang relationship ng bawat isa, ng bawat magkaka-department. Kasi, even if we have different or individual workloads, as one pa rin talaga dapat yung achievement, no, or yung finished product as one pa rin dapat, no? So, yun yung focus team effort. And lastly is hold regular meetings. Kasi nga sabi ni Patrick Lencioni, no action or process is more central to organization than the meeting. Idea of holding calls, doon na elaborate, doon na discuss yung mga certain things, no, na ginagawa ng mga tao. Like for example, what we practice in business administration program could be copied by the other department kasi may ganitong certain process yung BA na ginagawa. Yet hindi naman ganun sa kanila. So kung napapag-usapan through meetings,
adapt, tapos gawin din yung process na ginagawa namin sa department. So, parang ganon. Yun yung essence ng pagkakaroon ng regular meetings. But then again, may advantage in this case yung pagkakaroon ng regular meetings. Kasi yung iba naman, parang nakakasira na siya ng stimulation sa na grind na grind ka na focus ka na sa trabaho mo. Yet, meeting, hihinto ka sa ginagawa. Two ways, no? Either positive or else may positive or negative effect ang pagkakaroon ng meetings. And once again, if we wanted to have a good business, hold regular meetings. Do not hold meetings every day or do not hold meetings twice a day. Pangit na yung ganon. So, ulitin ko lang, the 8 best practices is nagputol-putol ba ulit ako? Ayan. Saan ako nakat? Mga anak? Nagets ba tong number 8 and 7? Feeling ko internet na yung problem. Sa number 8. Yan, sorry. Pero yan, yung point lang naman ng number 8 is, it is important no for businesses to hold regular meetings para mapag-usapan nila yung mga important things that a certain department do na pwedeng i-adapt ng other department. But, once again, in holding a regular meeting, meron yung advantage and disadvantage. Because, sometimes, pwedeng mag-cause yung pagkakaroon ng palagiang meeting sa pagkawala sa what do you call this? Ano ba yung term? Productivity. No? Pagkawala ng mga employees sa kanilang productivity. Dahil nga nahihinto sila sa kanilang ginagawa. Pero meron din namang advantage yun. Kasi napapag-usapan na yung mga matters na dapat pag-usapan. May mga naaayos na mga dapat ayusin, etc. No? So, iyon yung hold regular meetings. So, again, sa best practices merong 8. No, una dyan yung engage workers, pangalawa reward effort, pangatlo be vulnerable, pang-4 stay committed, pang-5 seek clarity, pang-6 create cultural cohesiveness, pang-7 focus team effort, and pang-8 ay hold regular meetings. Ayan, meron po ba kayong questions, clarification, violent